Patuloy na pinag-uusapan ang mga resulta ng midterm elections. Ayon sa mga eksperto, ramdam pa rin ang impluensya ng liderato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katatapos lang na botohan. Patunay raw ito na hindi basta-basta nawawala ang impact ng kanyang pamumuno sa mga Pilipino. Si Jane Codnita magbabalita. Ilang araw matapos ang 2025 midterm elections, hindi pa rin humuhupa ang mainit na talakayan kaugnay na naging resulta ng halalan. Bagamat partial at unofficial pa lamang ang tali ng Commission on Elections o COMELEC, maraming eksperto na ang nagpapahayag ng kani-kanilang pagsusuri sa naging takbo ng eleksyon. Isa na dito si Dr. Christopher Ryan Maboloc na isang propesor ng filosofiya at author ng Radical Democracy. Ayon kay Dr. Maboloc, ramdam pa rin ang epekto ng regional voting patterns o ang pagkakaroon ng malakas na impluensya ng mga dating lider, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ko, what remains is the fact that people still go regionalistic and President Rodrigo Duterte is still influential. And makikita ito siya sa resulta, for instance, sa boto ni Senator Bongo. He is nationwide, of course, is number 1, but primarily from regions 7 to 12, including the BARM. Malakas siya doon kasi ito yung matawag natin na lugar na kung saan ang boses ng presidente is something na very crucial in terms kung sino ang napupusuan ng tao. Also because of his trustworthiness and the brand of leadership that he has exhibited the past administration. Dagdag pa ni Dr. Maboloc, isang surprising twist ang pagkapasok ni dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa top 5. Kahit na sa mga naunang survey ay hindi sila kasama sa Magic 12. Ang pagbabalik ni Aquino at Pangilinan sa mga posisyon na hindi inaasahan ng marami ay isang malinaw na indikasyon ng lumalalang pagkadismaya ng publiko sa kasalukuyang administrasyon at mga kandidato na itinuturing nilang mga puppet ng kasalukuyang gobyerno. Ipinunto rin ni Dr. Maboloc ang pagkatalo ng ilang kandidato na bahagi ng alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anyay resulta ng masalimuot na pananaw ng mga botante hinggil sa disloyalty at kawalan ng prinsipyo sa ilang mga opisyal na itinuturing na malapit sa administrasyon. And primarily, kung tingnan mo yung mga natalo na nasa alyansa, I think one of the main reasons is that it's their association with the BBM. And primarily, for instance, if you take the example of Pacquiao, although taga Mindanao siya, because doon siya naka-align kay BBM sa alyansa, natalo siya. So meaning he lost the Mindanao vote due to the fact na sa view ng mga tao, merong patawag natin na disloyalty. Samantala, malaking dagok naman daw para sa mga kilalang personalidad ang naging resulta ng halalan, partikular na sa mga hayagang tumalikod kina dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. So generally, the lines have been drawn, but pinakamalaking dagok ito din siya sa mga anti-Duterte and anti-Sara. Kasi if you notice, many of the big personalities doon sa Quadcom, including, of course, itong mga prominente na mga politicians din who went against the former president and the vice president, they lost in their respective bids during the 2025 midterm election. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.